Hello, brilliant people! Good morning po to all of you. Welcome once again to my channel. This is Sir Job, and welcome to my golden life here in Taiwan. Another day, another diary. Pasensya na po kayo, medyo matagal talaga akong nakapag-video uli kasi marami kaming ginawa, and since kaka-start lang ng school, ng semester, second semester, so I need to vocalize my voice kasi mahirap talaga pag matagal yung vacation kasi alam mo yun, hindi ka nagsasalita ng ganong way, tapos ngayon babalik ka na naman sa normal routine, so mahirap talaga siya. So lumaban muna ang inyong Sir Job. Anyway, this is not about something in Taiwan, pero gusto ko lang tong i-highlight sa inyo. Last night kasi may napanood akong video na isang foreign teacher dito, humingi siya ng public apology dahil sa nagawa niyang video, and na-post ito sa page dito sa Taiwan ng mga teachers. Tapos ang daming mga komentong napaka-mean talaga doon, na may nakikita akong part lang kasi hindi ko naaktuhan kasi actually matagal na talaga akong umalis dyan sa page na yan kasi nagiging chismisan lang yung page na yan, hindi na talaga siya naging source of information. Gano'n, nag-aaway-away, so ang pangit ng ganong environment. I don't like toxic people or toxic environment talaga. So ngayon, nag-public apology si teacher. Sa stand ko talaga, hindi mo kailangang gawin. Kasi kung friend ko si teacher, sasabihin ko talaga, i-drop mo yung video mo. Kasi for me, hindi mo kailangang mag-public apology. Sino sila? Para saan? Okay? For me, enough na ano mo yung video mo. I-hide mo siya. Kung yun ang issue nila, i-hide mo yung video na yun. No need for you to make public apology. Kasi naawa ako sa teacher eh. As a content creator, nararamdaman ko yung pagod. Mahirap talagang mag-create ng video sa TikTok tapos walang pera ang mga views. Kaya sana maging kind kayo. Kung magkaroon man ng mistake ang content creator, huwag yung masyadong idiin. Kasi wala pong bayad ang TikTok, my dear. Free po ito na binibigay namin sa lahat. I-inspire yung mga gusto magpunta dito. Yun talaga yung totoo. Kaya sa mga bagong mga teachers na gustong mag-video, if tingin ninyo ang foreign teacher na ito, highlight ko kasi teachers naman ang aking audience. Kung ang foreign teacher na ito, toxic siya, parang gusto kanyang gambalain talaga, i-block mo siya agad. Ganun na ginagawa ko. For the last few months here, binablock ko talaga pag nakikitaan ko ng, parang may attitude. Parang gusto akong lamangan. Parang gusto makig-compete sa akin. So, hindi ko na siya kailangan kausapin. Hindi ko na siya i-message. Automatic, binablock ko talaga siya. Walang bayad ang views dito, kaya hindi ko deserve ang mabash. Hindi ko deserve ang makarinig ng mga negative things. Hindi ko deserve ang makafeel ng toxic environment kasi walang bayad ang mga views dito. Nanunood ka na nga lang, itsosera ka pa, di ba? So, advice ko sa inyo, if you feel like toxic ang taong ito, block that person immediately. Ang dami kong blinak pero yung followers ko dito, 3,000 plus pa rin. Umaangat pa rin siya ng umaangat everyday. Kasi, marami pa rin talagang mabubuting tao sa mundo na magsistay sa'yo. I believe. Okay? So, kung may toxic, remove. And continue making your films. Enjoy! Enjoy sa pag-TikTok. Bye-bye!